Last topic ay na napag-aralan natin ang about sa four-stroke engine at kung paano gumagana ang mga apat na stroke para magbigay ng power At ngayon naman ay pag-aralan natin ang about sa two-stroke engine upang malaman natin kung ano ba talaga ang difference between two-stroke and the four-stroke engine. Ang two-stroke engine ay inimbento ng isa ring German engineer na nagngangalang Carl Benz noong 1879. Ang two-stroke engine ay nagsisimula sa from the bottom dead center ng ating piston. Ito ay aakyat o papuntang top dead center, at sa kanyang pag-akyat na papunta sa top dead center, ang ating intake stroke ay nagbubukas or open, at ang nangyayari, nagkakaroon ng vacuum sa ating loob ng crankcase, at sa pagka-vacuum na ito ay napasok ang ating suction or sa ating inlet port ang air fuel mixture na nanggagaling sa ating karburador, at abang tumataas siya ay kinocompress naman niya ang ating air fuel mixture sa ating combustion chamber. So mapapansin natin dito na in one upward movement ng ating piston, dalawang stroke agad ang ganyang nagagawa, intake stroke at saka compression stroke. At sa pag-akit niya ng cylinder ng combustion chamber ay natatakpan niya ang ating exhaust port ng ating piston. So dito kasi sa two-stroke cycle, ang isa sa pinag-iba niya sa four-stroke ay wala itong inlet and exhaust valve So yan ang isa rin sa characteristic ng two-stroke engine. Wala itong inlet at exhaust valve. Ang tawag dito ay meron lang ang two-stroke engine na inlet port, exhaust port at saka yung transfer port. So yun na nga sa pag-akyat ng ating piston ay papasok ang ating press, masasak niya yung air fuel mixture na galing sa ating carburetor, at at the same time ay i-compress na niya yung nandun sa ating combustion chamber, at nangyayari yan in one sa 180 degrees na pag-ikot from bottom dead center ng ating piston, pag-akyat niya ng top dead center, natapos niya yung dalawang stroke, intake stroke at saka yung compression stroke. So pagkatapos ng ating compression stroke, doon na papasok yung spark plug, mag-ignite siya, at magkakaroon ng pagsabog sa ating combustion chamber. At dahil dito, ang ating piston ay muling bababa dahil sa power ng combustion na nangyari, na spontaneous combustion, na sumabog yung ating air fuel sa ating combustion chamber, at tinulak niya ating piston pababa, at yun ang tinatawag na power stroke. At sa pagbaba niya ito ng power stroke, dalawa rin ang nangyayari. Una ay sasabog ng ating air fuel mixture, at the same time ay habang bumababa siya ay nabubuksan din ang ating exhaust port, at magkakaroon ng blowing o ilalabas niya yung product of combustion sa ating exhaust port. At the same time, ang ating transfer port ay
nag-open na rin. Yung baga, ang nagtatakip lang kasi sa exhaust port at transfer port ay ang ating piston. So abang bumababa siya at pagdating niya ng bottom dead center ay fully open na yung ating exhaust port at saka yung ating tinatawag na transport port at yung air fuel mixture ay papasok na naman sa ating cylinder na kung saan yan ang tinatawag na scavenging or inlet or pagpasok ng ating press air fuel mixture from the crankcase going to the combustion chamber. At the same time ay nagbo-blow siya ng ating product of combustion palabas sa ating exhaust manifold. So dalawang stroke din ang pagbaba ng piston, dalawang stroke din ang nangyayari, power stroke at saka yung exhaust stroke. So yan ang difference ng dalawa, no? Bali sa two stroke, isang revolution lang, 4 na stroke na kagad ang nagagawa niya, no? Samantalang sa 4 stroke engine ay kailangan pang dalawang ikot ng ating crankshaft bago siya magkaroon ng isang power stroke. Dito, every ikot ng ating sa 2 stroke engine, every revolution ay meron siyang power stroke. So yan ang main difference nila. At kung itatanong nyo naman kung saan ang mas efficient, theoretically mas efficient ang ating 4-stroke engine dahil dito sa pagpasok ng ating press air fuel mixture sa scavenging niya ay meron na isasama dun sa paglabas ng ating product of combustion sa exhaust port dahil bukas din yun, ano. So yan ang difference ng dalawa, no. Bali actually marami pang difference pagdating sa maintenance. Mas simple yung maintenance ng 2-stroke engine compared to the 4-stroke engine dahil mas maraming dahil nga dito sa ang 2-stroke engine ay walang mga intake valve, exhaust valve at saka mga camshaft, wala siyang ganun. So lesser ang parts ng 2-stroke engine, kaya less maintenance din siya. Then sa weight naman, mas magaan din ang 2-stroke engine compared to the 4-stroke engine dahil nga sa less ang kanyang spare parts. Then overall mas efficient ang ating 4-stroke engine dahil walang nasasayang dito sa ating air fuel mixture. Di katulad sa 2-stroke engine, merong part na sasama during the exhaust stroke. So yan lang po mga boss, sana po ay naintindihan nyo rin or nakuha nyo ang difference or principle ng ating 2-stroke engine. Tatandaan nyo lang lagi na sa 4-stroke engine, dalawang revolution ng ating crankshaft bago magkaroon ng power stroke. Samantalang dito sa ating 2-stroke engine, in 1 revolution meron na siyang power stroke. Kaya yan ang dahilan na ang inventor ng 2-stroke, yan ang nakita niyang disadvantage ng 4-stroke engine, na kailangan pa ng dalawang revolution bago magkaroon ng power stroke. Samantalang sa 2-stroke engine ay in 1 revolution ay mayroon na siya kagad na power stroke. So yan ang dahilan ni Carl Benz upang sabi niya na mas efficient ang kanyang naimbento na 2-stroke engine. Pero sa matagalan or theoretically talaga ay mas efficient ang ating 4-stroke
cycle engine. At ng Philippine government nga ay nagpasa na rin ng batas na minimize or unti-unti nang tinatanggal ang ating mga two-stroke engine dahil nga sa mas environment friendly ang ating mga 4-stroke cycle engine. So yan lang po muna ang ating vlog sa ngayon po. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-like, i-share po ninyo ang ating mga video upang mas marami ang matuto about sa ating mga 4-stroke at 2-stroke cycle engine. Maraming salamat po muli at magandang araw sa lahat. Second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all